Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo upang makapagnilay kami ng iyong mabuting balita. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at hulisin mo po ang aming puso upang ang Espiritu mo at Espiritu namin magkaroon ng pagkakaisa at mabatid namin mula sa iyong mabuting balita ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Ang ibang lingkod ay linisin mo ako, Panginoon, sa oras na ito. Ako'y makasalanan, ngunit maraming salamat sa pagpili mo upang gamitin mo lamang instrumento. Daluyan ang iyong mensahe, Panginoon. Pagkaloob ang karunungan, ang kababaang loob, ang discernment. Ikaw, Panginoon, ang ibig kong maitaas sa Facebook Live na ito. Ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong patuloy na habag na ibinibigay sa amin. Diba, Panginoon, maunawaan namin, pagmulayan namin, ang kahalagahan ng iyong mga salita, ang pagtupad sa misyon, at pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko ang makakarinig ng Saturday Gospel. Lord, batid mo ang mga dinadala namin, mga pagsubok at kahinaan. At ikaw, Lord, magbigay sa amin ng kagalingan mula sa iyong mga salita. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Tuloy kang kumilos sa gawain ito online upang sa ganon maparating sa amang sulok ng mundo ang iyong kabutihan. Banal na Espiritu, puspusin mo ang bawat isa. Kumilos ang mga bunga ng banal na Espiritu. The love, the joy, kindness, the self-control. Ako sa ganang Panginoon, hindi kami mabuhay na patay, spiritual, kahit kami buhay physical. Sa mga oras na ito, pahinga muna natin ating isipan sa mga bagay na nakakagulo sa atin. Buksan natin ang ating spiritual na mata, tenga, pakiramdam, upang sa ganon magkaroon tayo ng kagalingan sa salita ng Diyos. Ang lahat ng ito dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. A proclamation of the Holy Gospel according to Mark.
The apostles returned and met with Jesus and told him all they had done and taught. There were so many people coming and going that Jesus and his disciples didn't even have time to eat. So he said to them, "Let us go off by ourselves to some place where we will be alone and you can rest a while." So they started out in a boat by themselves to a lonely place. Many people, however, saw them leave and knew at once who they were. So they went from all the towns and ran ahead by land and arrived at the place ahead of Jesus and his disciples. When Jesus got out of the boat, he saw this large crowd, and his heart was filled with pity for them, because they were like sheep without a shepherd. So he began to teach them many things. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay paghahanap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. Ang pagninilayan po nating mabuting balita ay ang February 7, 2026, ang Saturday Gospel. At kung bibigyan po natin ng summary, yung binasa po natin ngayon na Gospel, ito po ay tungkol sa ang Panginoong Jesus, no, na nagtuturo siya, ginagawa niya mga pagpapagaling, at talaga namang napakaraming taong dumadating at umaalis, na talagang sobrang busy na, no, ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. So just imagine, hindi na nila makuhang kumain. At kaya sinabi ngayon ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na sila'y magtungo sa isang ilang, na kung saan may malayo sa karamihan ng makapagpahinga naman kahit sandali. So, umalis sila, kasakay ng bangka. At nagpunta sila sa isang ilang na dako. Pero, nasundan pa rin sila ng iba na gustong lumapit, makinig, magpagaling, no? Kay Panginoong Jesus. So, ang mga taong ito ay talaga namang naniniwala sa Panginoon, no? Kaya yung iba ay nauna pa sa Panginoong Jesus doon sa kanilang pupuntahan So pagpunta ni Jesus doon, nakita na niya ang napakaraming tao at siya ay nahabag sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At patuloy na nagturo ang Panginoong Jesus sa maraming bagay. Amen. So ganun po yung sinabi ng mabuting balita nung kapon, no? Saturday Gospel. So, alam po nyo sa buhay natin, 7 days ang binigay sa atin ng Diyos, no? Sabi nga ng paglikha ay na araw na inilikha ng Diyos ang mundo. Sa 7 araw, nagpahinga siya. Amen. So, yan yung pinagmulan ng ating paglikha ng mundo, ng tao, ng mga hayop, halaman, etc., no? Langit, lupa. So, sa ating pong buhay, kamukha ng Panginoong Jesus sa mabuting balita, ay talaga namang very busy sila ng kaniyang mga alagad. Pero makikita natin na pinagpapahinga din ng Panginoong Jesus itong mga alagad na to. Kasi syempre, hindi naman pwedeng 24 hours for 7 days silang trabaho. Amen. So, sa ating buhay, masasabi natin yung stop, look, and listen. Kasi, sa busy na mundo ngayon, na talaga namang busy, na parang minsan sasabihin ng iba na, ay, kulang pa sa akin yung 24 hours Sa sobrang maraming iniisip, maraming ginagawa sa mundo, talagang busy, no? Hindi ka mukha nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng paghinto ang pagiging busy ng mga tao. Pero nagbalik na tayo sa normal, no? Kaya, ayan na naman, marami naman tayong pinabibisihan. Hindi masama na tayo maging busy sa ating buhay. Pero sana, meron tayong salitang stop. Ano ibig sabihin ng stop? Merong punto sa buhay natin na kailangan nating tumigil sa pagiging busy natin sa mundo
At mag-stop tayo sa sarilinan sa ating Diyos. Kasi minsan sa loob ng isang araw, para bang hindi tayo ma-stop in a way na stop para pahinga muna, dasal, di ba? O stop, pahinga ka muna, magsimba. O stop, magpahinga ka muna, magbasa ng Bible, makinig ng mabuting balita. May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating huminto para mag-focus natin yung ating isipan sa mga bagay na ayaw nating hituan. Hindi ba? Maraming tao na ayaw nilang hituan pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa paggawa ng mabuti, ayaw huminto. Amen? So, meron naman mga tao na na araw na nga nagtrabaho, gusto pa pati yung day off, itatrabaho pa. Overtime pa, no? Kumbaga, minsan na overfatting na. Parang inaabuso na yung katawang lupa. Yun naman pala nakakatrabaho, hindi napapansin, nagtatrabaho lang pala siya para pambili ng gamot. Sakit dun Yung trabaho, marami ka na ipon, tapos yung pala napabayaan mo na yung katawan mo, yung kalusugan mo. Na kapag siningil tayo ng ating kalusugan, masakit. Kasi mahal na ngayon magpa-check up, bumili ng gamot, magpa-hospital. Amen. So, meron talagang parte sa atin sa buong isang linggo na kailangan nating huminto. Di ba? Hindi puro trabaho. Kailangan humihinto tayo para naman kamukha ngayon, di ba, no? Linggo, na para naman sa Panginoon. Amen. Kasi talagang hindi tayo patitigilin. In other way, hindi tayo patitigilin ng demonyo na maging busy ng busy. Ayaw ng Diyos, ayaw ng demonyo na nag-stop tayo sa paggawa ng masama, nag-stop tayo sa pagdadasal, ayaw nun. So, stop, mag-rest, magpahinga. Kailangan ng katawan natin yun, yung sapat na tulog, sapat na hangin, hindi po ba? Huwag nating abusuhin ang ating sarili. Sapagkat kahit ang Panginoong Jesus, gusto niya, nagkakaroon ng sapat na pahinga din ang kanyang mga alagad. Ginagawa ng mga alagad ang mga misyon nila, diba? Kaya nga niyaya pa nga ng Panginoong Jesus na sa ilang na lugar para makapagpahinga ang mga alagad. Sapagkat ito yung mga tao rin, no? Listen. Stop, look. Bakit tayo mag-stop? Para mag-look. Ano yung ilo-look natin? Ano yung titingnan natin? Ano ba yung importante sa buhay natin? Kasi mamaya trabaho tayo ng trabaho, hindi natin, ano ba yung look? Ano yung dapat nating makita? Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, meron tayong mga regular na ginagawa. Gising, kung may bahay ka, handaan mo yung pagpasok ng asawa mo, mga anak mo, magluluto, mamalengke, etc. Hanggang sa matulog. May look, no? May vision na, ito yung gusto ko magawa ko sa araw na ito Di po ba? Sa bawat araw, minsan nakaplano na kung anong gagawin natin. Ni-look up natin na magawa natin yun. Hindi masama, no? Kaya lang, minsan, natatapos yung araw natin na hindi natin naluluck up yung talagang dahilan. Kung bakit tayo nagising sa panibagong umaga, kung bakit may mga biyaya, kung bakit tayo nakarating na maayos sa ating trabaho. Yung look, yung pagtingin sa biyaya ng Diyos, pagtingin sa presensya ng Panginoon. Kasi nga, God is Spirit, kasi hindi na natin nakikita yun, yung ating spiritual eyes, sarado. So, hindi natin makita ang Diyos. Sabi nga, paano nga ba daw natin makikita ang Diyos? Siyempre, kung malinis ang ating puso. So, kailangan, nilulook up natin yung araw-araw. So, listen. Of course, sa ingay ng mundo, at sa ingay ng social media, marami tayong mapapakinggan na pang mundo na lang. We have to listen to the Word of God every day. Hindi ba tayo makapagbasa ng Bible? Pwede naman habang may ginagawa tayo, o pa nagpapahinga, nakikinig tayo ng mabuting balita. Dapat araw-araw, dinidesire natin na makarinig ng mabuting balita. Sapagkat ito ay mahalaga. Kasi pag wala tayong napapakinggan, wala tayong matututunan. Hindi natin makikilala ang ating Diyos. Amen? So, magkailangan yung spiritual ears natin, gumagana yan. Amen? Kasi, kamukha ng mga alagad, alam nila
na kailangan nilang i-look up yung mission nila, kailangan nilang makinig sa kanilang guro, ang Panginoong Hesus. At of course, kahit busy ang kanilang buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapagaling ng mga may sakit, meron pa rin pagkakataon sa buhay natin na kailangan nito. Meron pa nga sinasabi na me time, yung mag-stop ka para sa sarili mo, yung magmumuni-muni ka, hindi ba? O kaya mag-stop. Ito pa, isa, pwede nating stop yung mga bisyo. Diba? Tayo mga tao, minsan nag-stop na lang tayo sa bisyo pag may sakit na. Ano pa yung mga ide, pwede nating stop? Mga galit, inggit, amen, para makita natin si Kristo at malisan natin yung kanyang mabuting balita. So, ang pagpapahinga ay napakahalaga. Napakahalaga niyan. Hindi ka pwedeng hindi naman tayo robot, hindi naman tayo makina na, sige, trabaho. Alalahanin natin na dito sa mundo, pansamantala lang tayong nakikitira. Sandali lang. So, kailangan, meron tayong oras, nilalaan para, tigil muna yung trabaho na yan. Dito muna ako sa Panginoon. Meron tayong tinatawag na fighting spirit, ibang pagod na yung utak mo, yung puso mo, yung physical mong katawan. Pero nagpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Sana sa mabuting balita, ma-realize natin ang tamang pamamahinga. Hindi lang na physical na katawan natin, kundi yung ating espiritu kasama ang Panginoon. Diba sabi nga ng Panginoong Jesus, pag meron daw pagsubok ang tao, sabi niya, lumapit kayo sa kayong mga napapagal at nahihirapan at pagpapahingahin ko kayo. Kaya napakahalaga niyan. Lalo na pag-araw ng linggo sa mga Katoliko. Kailangan i-stop muna lahat ng mga bagay na ginagawa na ng 6 na araw. At pagdating ng linggo, eto na. Nag-stop na ako sa iyan. Kundi i-focus natin ang ating pagkapasalamat, pagbabalik loob, pagmimisyon sa Diyos. Amen. So, nawa ang mabuting balita ay makapagbigay sa atin ng reflection, pagninilay na, masyado na akong busy, wala na ako ng time kay Lord, masyado tayong busy, na sa sobrang busy natin, hindi natin nasisik first ang kingdom of God. Amen. So, kasi pagpatuloy naman tayo, nag-stop in another way, sa pagkilala sa Diyos, patuloy namang pagtatrabahuin tayo ng dyablo. Amen. Hindi tayo patitigilin sa paggawa ng kasalanan. Karoon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagbibigay mo pa amin ng pagninilay na kailangan din namin huminto at magkaroon ng pahinga. Higit sa lahat, pahinga ang aming espiritu, na magkaroon ng kapayapaan kasama ka ang iyong presensya, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulo sa tukso, edya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, susunod na po ang Sunday Gospel, February 8, 2026. To God be the glory.